Pansit Canton yung naisip ko meriendahin namin ngayon dahil matagal-tagal na rin nung last kaming kumain ng Pansit Canton. Sakto naman merong pang dalawa na binili pa namin nung last kaming nag-grocery. Dalawa lang talaga yung binibili namin kapag nag-grocery kami at madalang lang naman talaga kami kumain nito. Habang pinapakuluan ko nga yung noodles ay pinrepare ko naman itong mga seasonings. Ganito rin ba yung ginagawa nyo kapag nagluluto kayo ng Pansit Canton? Ako kasi pinaghahalo-halo ko na lahat bago ko pa ilagay yung noodles. Mas okay kasi para sa akin yung ganito para pantay yung pagkakahalo ng seasoning sa noodles. Naluto na nga pala tong noodles at na-drain ko na rin kaya heto, ihahalo ko na. Sweet and spicy nga pala yung flavor ng Pansit Canton na to at yun nga yung favorite ko. Pagkatapos ko nga mahalo tong Pansit Canton ay dinala ko na rin dito sa labas. Nakaredy na kasi yung mesa dito sa labas. Habang nagluluto kasi ako kanina, inayos na ng asawa ko itong mesa at yung mga upuan. Umupo na nga rin ako, tinihintay ko na nga lang siya. Siya na kasi yung gumawa ng kape namin. At heto na nga siya, palabas na, dala na yung kape namin. At sa wakas, makakapagmerienda na rin kami. Heto nga at napaka-sweet naman talaga ng asawa ko. At sa totoo lang naman talaga, normal na sa amin ng asawa ko yung ganito na nagsusubuan. Fast forward nung bandang hapon na yung umpisahan ko na nga yung pagmamarinate ng chicken na uulamin namin. Naglagay na nga ako ng toyo dito sa may bowl pagkatapos ay sinunod ko na nga rin itong oyster sauce. Sunod naman ay itong banana ketchup. Hindi na nga ako nag-measure pa, tinatansya-tansya ko na nga lang itong mga nilalagay ko. Pagkatapos ay sinunod ko na nga rin itong chili powder. Naglagay nga rin ako ng konting seasoning mix, ground black pepper at paprika powder. At syempre, hindi pwedeng mawala dyan ng asukal. Yung iba nga ay naglalagay pa sila ng Sprite pero ako nga hindi na ako naglalagay pa. Namahalo ko na nga ng maayos ay isa-isa ko na rin nilagay itong mga chicken. Imamarinate ko nga lang muna to ng at least 30 minutes para malasa talaga yung chicken natin. At pagkatapos nga ng 30 minutes, heto at lulutuin ko na. Chicken barbecue nga to pero hindi ko nga to i-grill at dito nga sa pan ko lulutuin. Papakuluan ko lang muna to ng 1 to 2 minutes bago ko lagyan ng tubig. Marami na rin ako napanood na nagluto ng ganito at sinubukan ko nga at gumawa ko ng sarili kong timpla. At sa totoo lang ay nasubukan ko na nga to ng isang araw at nasarapan nga kami kaya naman nagluto ulit ako. At heto nga nag-add na nga ako ng tubig dito at hindi ko na nga lang naipakita. Tatakpan ko nga lang to at papakuluan sa mahinang apoy. Pero mayat maya ko nga rin babalik-balik na rin itong mga manok para magpantay yung pagkakaluto. At hihintayin ko nga lang matuyo itong sabaw. At fast forward, heto na nga yung chicken barbecue natin na niluto sa kawali. At tignan nyo naman, mukha talaga siyang inihaw. Okay nga yung ganitong luto at hindi ka na nga mauusukan pa sa pag-ihaw kapag gusto mo ng chicken barbecue. At pagkatapos ko nga magluto, heto at naghahin na din kami para makakain na. Espesyal nga ngayon yung araw na to sa amin ng asawa ko dahil 6 years na nga ngayon simula nang maging mag-boyfriend at girlfriend kami. Simple nga lang kami mag-celebrate at hindi naman talaga nagiging sukatan yung magarbong selebrasyon sa kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Ang importante naman ay nagmamahalan kami at magkasama kami at na-appreciate namin yung bawat isa. O siya, see you sa next vlog. Follow for more!